PUV subsidy, programa at ang tulong ng pamahalaan sa mga uuwing OFW mula sa gitnang silangan ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Erin Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Asik Erin, magandang tanghali po at welcome ulit dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Hi, Asik Weng. Magandang tanghali. Magandang tanghali din, Joshua. Magandang tanghali sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Asek, pwede niyo bang ipaliwanag kung paano ipatutupad ng DSWD yung pamamahagi ng fuel subsidy sa mga PUV drivers sa ilalim ng AIX program? Actually, Asik Weng, ang tawag natin dito ay cash relief assistance. Tulong pinansyal para sa mga tsuper sapagkat ang tingin natin sa kanila ay mga individuals in crisis situation sapagkat sila po ay apektado ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at ang utos nga ng Pangulong Marcos Jr. ay tiyakin na mabigyang lunas ito pong nararanasan na kahirapan ng ating mga kababayan, particularly yung mga tsuper na apektado nga po ng Middle East crisis. Kaya po ang DSWD sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian ay mamamahagi ng 5,000 piso na financial assistance sa ilalim po ng assistance to individuals in crisis situation. Ang uunahin po muna natin na bibigyan nitong tulong pinansyal na ito ay yung mga tricycle drivers dito po sa Kamaynilaan. Bakit po muna sila? Sapagkat yung talaan o yung listahan po, yung validated list ng tricycle drivers sa iba't ibang syudad dito sa National Capital Region ay handa na po at yan ay isinusumite sa kasalukuyan sa DSWD. So yun po yung reference namin sa pag-prepare ng payroll for Tuesday. As early as 6 a.m. on Tuesday, mag-uumpisa na tayo na mamamahagi ng tulong. Simultaneous payout activities po yan na kung saan yung pong mga tricycle drivers natin ay darating lamang po doon sa designated payout sites nila sa oras na itinakda ng kanilang lokal na pamahalaan at ipepresenta lamang po yung kanilang valid driver's license sapagkat meron na pong sertifikasyon na isinumite at isinusumite ang kanilang pong mga local social welfare officers na nagpapatunay na sila po ay kasama doon sa mga apektadong mga tricycle drivers. Okay. Asik, paano po nakikipag-ugnayan ang DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matiyak na tama at kumpleto ang listahan ng mga kwalipikadong benepisyaryo? Paano po ang magiging monitoring nito? At pati po ba yung pamumulitika ng ibang mga nasa gobyerno, baka kasi magamit itong ayuda na ito sa pamumulitika, mababantayan din natin? Well, definitely, Joshua, tayo ay faithfully complying with the provisions o special provisions of the General Appropriations Act na nagsasabi nga na dapat na i-insulate itong ating mga iba't ibang mga programa mula po sa anumang anyo ng pamumulitika. Kaya nga po tayo tinitiyak na lahat ng safeguards are in place para hindi po mabahiran ng pamumulitika itong pamamahagi ng tulong. Ngayon po tayo nakikipag-ugnayan sa mga iba't ibang mga lokal na pamahalaan sapagkat sila po yung nakakatukoy at nakakaalam kung sino-sino yung mga tricycle drivers na bumabiyahe po sa kanilang mga lugar. We understand merong pong mga asosasyon yan, may TODA po yan, so kilala po nila kung sino yung mga nagmamaneho ng mga tricycle. At sabi nga po natin, merong sertifikasyon na i-issue yung pong mga local social welfare development officers at mga local chief executives na magpapatunay na sila po ay mga kabilang sa apektadong sektor. And gayon din po, meron tayong mga joint help desk na isa-set up sa bawat payout sites. So dyan po, merong mga personnel from the DSWD, personnel from the City Social Welfare Office, and yung mga TNU representatives so that if there are any other concerns aside from yung yung spelling o discrepancies dun sa payroll at dun sa driver's license ay agad po natin na matutugunan because yun din po ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na mabilis, maayos yung pamamahagi ng tulong. So dapat hindi natin patatagalin na i-address yung mga iba't ibang mga concerns. Dapat hindi natin papipilahin yung ating mga drivers ng matagal sapagkat ayaw din naman natin na maantala yung kanila pong pamamasada. Asik Irene, ano po yung magiging proseso sa mga driver na nais makatanggap nitong tulong? Can you walk us through kung paano ang process at ang mga dokumentong kailangan nilang ihanda para sana, as much as possible, ay seamless yung process at hindi magkaroon ng problema sa pagpoproseso nila at makakuha kagad sila ng ayuda?
Yes, Asek Weng, yan nga po yung napagkasunduan natin with the City Social Welfare Officers nung isang araw. Bale sa payout site o sa payout date, ang dadalhin lang po ng driver ay ang kanyang valid driver's license at photocopy po nito. Pupunta po siya doon sa designated na payout site kasi yan po ay ipapaalam na ng kanila pong mga local government units. Kasi meron po tayo mga na-identify na 39 payout sites dito po sa Kamaynilaan. Yan po yung bilang natin na 39 councilor districts. Bawat councilor district po maglalagay tayo ng isang payout site na kung saan 1,000 beneficiary nga po yung isuserve. We will do 2 batches. May 500 in the morning and then 500 in the afternoon. And then, again, ang sabi nga po natin, yung driver, pupunta lang po doon, ipipresent tayo yung kanyang driver's license and then pipirma na siya doon sa payroll at i-release na po namin yung kanyang 5,000 pesos financial assistance. So makikita nyo po yung proseso, hindi matagal, pay and go po yung system natin. And then, sabi ko nga, may mga grievance desk or may mga help desk din tayo na isa-set up. So, walang gaanong proseso, Asek Weng. We've streamlined the processes. Gayon din yung mga documentary requirements to ensure na yung pong pamamahagi ng tulong ay mabilis at maagap. Okay. And if we may ask as well, Asek, nasa magkano po ang nakalaang budget mula dito sa or para dito sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program o AICS? At gaano po katagal inaasahan ng DSWD na may pagpapatuloy yung ganitong uri ng tulong kung magpapatuloy pa ang pagtaas ng presyo ng langis? Joshua, ang pondo po ng Assistance to Individuals in Crisis Situation as reflected in the General Appropriations Act of 2026 ay nasa mahigit 60 billion pesos. At meron na po tayong, of that amount, meron na po tayong nasa 30 billion pesos na at our disposal. So nagagamit na po natin siya para sa pagpapatupad nga po nitong Assistance to Individuals in Crisis Situation. Kasama na nga po itong pamamahagi na ng tulong para sa mga drivers o tricycle drivers who we consider as in crisis situation. Ngayon po, minomonitor po ng DSWD itong sitwasyon kasama ng ibang ahensya ng pamahalaan. Of course, if in case na mag-escalate ito, tumagal pa yung epekto nito, nakahanda naman po ang DSWD na mag-provide ng karagdagang pang-intervention as may be necessary. Sa ibang update naman po, Asek, pagdating sa mga repatriated OFWs mula sa Middle East, ano-ano po yung mga priority assistance na ibinibigay ninyo sa kanila? Ano po yung mga tulong na agarang natatanggap ng ating mga kababayan mula sa gitnang silangan? Ito po ba ay iba doon sa tulong na ibinibigay o ibibigay pa ng DMW sa kanila? Well, Asek Weng, tayo po ay nakikipag-ugnayan at nakikipagtulungan sa DMW at sa OWA, gayon din po sa ibang ahensya ng pamahalaan. In fact, makikita po nyo kapag may mga sinasalubong tayo ng mga repatriated overseas Filipino workers, ay nandun din po tayo sa airport at meron din tayo ng mga social workers na agaran po na nakakapag-provide ng incident stress debriefing, psychosocial interventions sa mga kababayan po natin na na-repatriate. And then nakikipagtulungan din tayo for additional assistance na maaari po nating maipahatid. Kasi marami po sa kanila, habang inaayos yung kanilang pag-uwi sa kanilang mga probinsya, ay maaari po nating mai-accommodate sa ating pong mga centers and residential care facilities. And meron din po tayong mga minomonitor na nakauwi sa kanilang mga probinsya ay ina-assist din natin, ina-assess natin for Sustainable Livelihood Program. Kasi yan po yung mga apprehensions ng ating mga kababayan, yung uuwi sila na wala na po silang hanap buhay. So, kinakapacitate natin sila so that sila ay matulungan natin to increase their capital assets either through employment facilitation or through micro-enterprise development. So, ito po yung dinadagdag natin na tulong sa ating pong mga overseas Filipino workers na umuwi bunsod nga po ng Middle East crisis. Okay. Asek, medyo magdedwell lang ako dun sa nabanggit mo dun sa reintegration part. Paano po tinutulungan ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD, yung mga OFW po na nais magsimula ng bagong kabuhayan pagbalik nga po nila dito sa Pilipinas? Well, yes, Joshua, kapag umuwi na sa mga probinsya nila, yung mga overseas Filipino workers, nare-refer po natin sila sa ating mga field offices.
yung follow-through action ay ginagawa po ng ating mga personnel dun sa mga field offices. So meron tayong project development officers na pupunta sa kanila, interviewin sila para ma-assess natin kung ano yung mga competencies nila, ano yung mga skills nila, ano yung karagdagang kaalaman na maaari nating i-provide or itulong para mas maging maayos yung isi-set up nila na maliit o munting negosyo. Kasi pwede pong mag-provide ang DSWD ng seed capital fund that's amounting to 20,000 pesos para makapag-umpisa sila ng munting negosyo sa kanila pong mga lugar. Maaari rin naman po na i-explore natin yung isang track ng Sustainable Livelihood Program, which is the Employment Facilitation Track. Diyan naman po nagsasagawa din ng mga trainings, capacity building activities, and then ina-assist po natin sa mga financial requirements bago po ma-employ itong mga beneficiaries natin. Yun po yung concept ng Sustainable Livelihood Program. There are two tracks. Again, there's employment facilitation and there's micro-enterprise development track. So if in case they choose the MEDT, ay tutulungan po natin sila na makapag-set up nga po ng kanila pong munting negosyo. Okay, Ate Kaylin, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na apektado pa rin ng tensyon sa gitnang silangan. Kweng, ang utos po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa DSWD ay tiyakin na agaran tayong makapagpahatid ng tulong sa ating mga kababayan na naapektuhan. Kaya nga po sa DSWD, kami po ay agaran na nakikipag-ugnayan para sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para po makatulong tayo sa mga iba at makapag-complement tayo through various interventions so that immediate and necessary assistance will be extended to our fellow Filipinos who are in need. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD.